DCXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Natatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayaring na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558. Tuloy po mga balita ngayong tanghalian, masama sa naglalagablab pa rin si Buddy sa ngalan po ni Weng. Muling iginit ni Manila Seedling Bank Foundation Incorporated General Manager and President Leonardo Ligaralde, walang karapatan daw niya ang pamahalaan lokal ng Quezon City na maniobrahin ang kanilang samahan. Ayon kay Ligaralde, hindi nila kailangang magbayad ng buwis dahil ibinenta na ng Quezon City Government ang MSBFI sa auction sale. Ang Quezon City Hall, gustong kunin, no? Wala naman silang karapatan dito sa Manila Seedling Bank, no? Number one, ay binenta nila to sa auction sale, yung property, no? Ngayon, ang ginawa nila, no, ay binenta sa auction sale, no? Yung property, because of non-payment of real property tax. When is that? That was 2010, then inulit ng 2012, no? Ang may-ari nito was National Housing Authority. Silang may-ari, National Housing Authority. Kami, mayroong yung tinatawag na use of fact. Presidential Proclamation 1670, ibinenta to dahil sa real property tax. Hindi naman subject sa tax yung property. Dahil ang may-ari, National Housing. Iginit pa ni Ligaralde na walang karapatan ang Quezon City Government subalit ipinakandado pa nito ang kanilang tanggapan noong Disyembre. Ayon pa kay Ligaralde, meron naman silang pinanghahawakang dokumento magpapatunay na pwede sila magsagawa ng mga events sa loob ng kanilang tanggapan. Una rito iginigit ng Quezon City Government na hindi kasi nagbabayad ng real property tax ang Manila Seedling mula 2001 hanggang 2011 kung kahit isinaran nila ang lugar. Naglalagablab sa 558. Meron pong 4 na carjacker mga kasama. Good news, arestado sa QC. May balita sa Sylvester Labay Rambo. I-radyo mo. Na-aresto na ng mga tauhan ng Quezon City Police District ang 4 na suspect sa pag-carjack sa Toyota Land Cruiser na pagmamayari ni dating Quezon City Congressman Matt Defensor. Sa press con sa Campo Kalingal kanina, kinilala ni Chief Superintendent Richard Alfano ang mga suspect na sina Alvin Ignacio, 33 anyos, na itinuturong leader ng Ignacio Kidnapping and Robbery Group. Na-aristo din sina Gonzalo Terrado, Noel De Losa at Dennis Valdez na pawang mga taga Marikina. Ayon sa pahayag ng QCPD, ang 4 ay positibong kinilala ng driver ni Defensor na si Danilo Victoria. Sa pahayag ni Victoria, sakay siya ng Land Cruiser na may plakang Papa Queen Oscar 256 at nakaparada sa Silverville Avenue sa Loyola Heights alas 2 ng hapon kahapon nang matutukan ng baril ng mga suspect at inutosang magmaneho patungo naman sa direksyon ng Barangay Pansol. Habang nakaparada sa filter sa Pansol, napansin ng mga nagpapatrolya ng pulis ang komosyon sa loob ng SUV, kaya sinita at tinangka pa umanong magpulasan, pero naaresto din ng mga otoridad na recover sa mga suspect ang 4 na iba't ibang uri ng baril, isang granada, shabu at ang SUV ni Defensor. Ang 4 ay itinuturo ding nasa likod ng pang-hold up sa isang faculty ng UP na si Perlita Marasigan noong October 16 na karang taon at Gemma Oceano sa UP campus noong Nobyembre naman nakarang taon. Kasama mo sa Quezon City para sa DCXL 558 Sylvester Labay, Tatak RMN. Meron pong ama na inakusahang ng rape ng anak, natagpuang patay. May balita sa Efren Alcantara ng RMN Bulacan. Efren, i-radyo mo.
May problema po kasi siya sa kanyang pamilya. Isa pa, pinagbintangan pa siya na ni-rape daw niya ang kanyang anak na babae. Maaaring ito po ay kanyang dinamdam kaya siguro siya nagpakamatay. Ito ang sinabi sa pulisya ng isang Rolando Lorenzo na nagpakilalang bayaw ng isang 35 anyos na lalaki na natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang bahay sa may bahagi ng Sitio Hangga, sakop ng Barangay Longos sa lungsod ng Malolos. Ayon sa nakatalang ulat sa impina ng pulisya, bandang alas 6 ng umaga nang matagpuan ng malamig ng katawan ni Jerry Berha, isang landscaper sa loob ng kanilang bahay sa nasabing lugar. Lumitaw sa isinagawang investigasyon ng pulisya na bago natagpo ang patay ang biktima ay kinakitaan na umano ito ng pagkabagot sa sarili at palagi na lamang magagalitin kapag kinakausap hanggang sa matagpuan itong wala ng buhay. Hindi naman isinasa isang tabi ng pulisya ang kaso sa pagkamatay ng biktima hanggat hindi pa pinal ang kanilang isinasagawang investigasyon. Kasama mo sa Bulacan, para sa DZXL 558, ako si Efren Alcantara, Tatak, RN. Naglalagablab sa 558 DZXL Bulat Palaro. Mga kasama, matapos po ang kanyang pamahinga dahil sa knee injury, ay muli nakita si Rondo sa practice ng Boston Celtics sa susunod na laban. Pero nilinaw po ni Brian Olive na hindi ibig sabihin maaari maglaro ang player. Sumilalim siya sa mga pagsasanay para may handa ang kanyang tuhod. Isang taon nang nagpahinga si Rondo matapos itong maaksidente January 25, 2012. Sinabi naman ni Celtics coach Brad Stevens sa sabak pa sila sa ilang training at workouts bago tuloy makapaglaro muli. DZXL Showbiz Balita. Ay, ala pala si Loli. Oo, nagpa-injection ho. Si Katrina andito. Hi. Good afternoon. Hi, genitals. Hi, Sir Buddy. Nakalawa. Sarap naman ang pati. Sir Buddy. Ito nga, kasi kaya ako nandito para linawin ng mga bagay-bagay Sige. katulad ng paglilinaw ng Askal star na si Phil Young husband na hindi niya pinopormahan si Casey Concepcion kasi masyado kayo, sila, hindi tayo. Masyado silang, masyado silang may pinaguhugutan. Masyado silang nag-speculate. Ayon kay Phil, wala rin siyang balak magpapansin kay Casey gamit ang Twitter na una niyang ginawa noon sa ex-GF niyang si Angel Locsin para Effective mapansin naman, siya. Effective. Ayun, effective din ang paghiwalay. Isa pa niya, hindi daw niya kilala si Casey kaya't wala siyang idea kung kanino at saan nanggaling ang nasabing chismis. At kung tungkol naman daw kay Angel, say ni Phil na wala silang komunikasyon ngayon. Kaya kanya-kanya muna silang dalawa ang saklap. At yan po ang aking balitang showbiz. Kasama mo sa DZXL News Center. Ako po si Katrina Haligi, Tatak RMN. Thanks, Katrina. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Dito po si Genitals. Ayan. Magandang afternoon kasamang buddy. Ayun. Ito nga, manghang-mangha nga ang mga residente sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa ilang puno ng saging na tinatawag nilang buntis. Ba? Saging? Buntis? Yes. Sa halip kasi sa labas ang bunga ng saging na ito ay makikita na nasa trunk o katawan ng puno. Yung Yung saging? bunga. Yung bunga? Yes. Ayon sa mga residente, ito ang unang pagkakataon na sila'y nakakita ng saging na nasa loob ng katawan ng puno ang bunga. Paliwanag ng mga eksperto, maaaring resulta daw ito ng cross-pollination ang nangyari sa saging. Samantala, ligtas naman daw kainin ang bunga ng saging na ito. Diba? Ayos yan, ha? Saging na nabubuntis. Kaya nga, hindi lumabas yung bunga. Ibig sabihin? Merong bunga, Ay, pero ito sa nasa labas. katawan ng saging. At yan ang May picture ka? Wala eh. Sayang, nabili Sayang na. nga. Pag nauwi nga kami sa Pangasinan, tingnan ko. Sige nga, sige. Lapit-lapit lang kami dyan. At yan ang aking balitang panghimagas kasama mo sa DZXL News Center. Ako po si Jenny Tals. Asin talbog silang lahat. Tatak, Armen. Thank you, Genitals. Naglalagablab sa 558 Panawagan muli para sa lahat yung PAREF. Ano po yung Parents for Education Foundation together with Philippine Daily Inquirer. Dapat gaya natin si Manang Audrey Tagalogin ay naisitaguyod ang kauna-unahang National Congress
On home and school collaboration, pamagat po niyan Together to Get There. Ito po'y gagawin sa January 25. Opo, Sabado. Alas 8:30 hanggang alas 5 ng hapon sa SMX Convention Center dyan sa Taguig, SM Aura, Bonifacio Global City. Lahat po ng mga magulang, administrador ng mga paaralan at mga guro at iba pang interesadong sektor o partido pwedeng dumalaw sa kanila pong website www.paref.org o kaya po itawagan ng Paref Central Office. Ang telepono bilang ay 631-4292 para sa karagdagang detalye. Ang tagapagsalita po ay si Ginoong Andrew Merlins, Headmaster ng Wollemi College, Australia, at may akda ng Parenting for Character. Naglalagablab sa 558. Dire-diretsong naglalagablab na balitang tatak RMN. Inyo po napakinggan ngayong weekend, Friday, January 17, 2014. Kasama niyo po sa serbisyo publiko sa ngalan ni Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay, ako si Buddy Oberas. Kaming lahat sa DCXLI. Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Madalas ka bang makaranas ng pangahapdi ng sigmura kahit di ka namang lumiliban sa pagkain?